Kahapon ay narinig natin ang pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalaya sa mga masasamang espiritu. Bahagi ho na makita ho natin sa Ebanghelyo ngayon ng ilang mga bagay. Una, sa paglapit natin kay Jesus upang tayo ay sa ating mga hinihiling, sa ating kalusugan, sa ating espiritu, sa ating pagtingin, ay bahagi din na kung saan ay makita natin yung pangunahing pamantayan na nawa maging bahagi ng ating paglapit. Simula ng ating paglapit, ano ito? Yung sinabi noong Ketongin, kung ibig po ninyo yung kagustuhan ng Diyos. Yun na yung higit na mahalaga. Bahagi o kung tuusin, in general, ang kagustuhan ng Diyos ay kung tuusin ay kaligtasan. Kasi yun ang dulot niya. Kaayusan, yung order na alam natin na sinira lamang gawa ng kasalanan, restoration. Kailan nawa makita natin yung loobin natin na dapat isinasaalang-alang natin na maaaring may mga bagay na hindi sakop ng ating isipan at ng ating pagkaunawa na ibinibigay natin sa Diyos kahit hindi natin maunawaan kung ano yung kanyang kalooban. Bahagi din yun na nawa ay kaakibat na mismo sa ating pag-ibig. Kung ibig po ninyo, pagkakataon hindi yung na kung tawagin natin ay second thought lang, kaya hindi binigay ng Diyos kasi hindi niya ibig ito. Dapat doon pala mo sa simula ng pag-ibig natin, kasama na yung alin, yung pagkaunawa na ang mangyari nawa ay hindi yung ating kagustuhan, kundi yung kagustuhan ng Diyos. Medyo madali isipin, pero sabi ko nga, ay mahirap maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkilos kung hindi tayo sanayin. Kaya kailangan sanayin natin yung ating sarili. Ipapractice natin na sa ating pag-ibig, kaakibat na ron yung alin, kung ibig po ninyo, ito ang gusto ko. Makita natin at mahimay natin kung ano yung gusto natin, pero nakalaan tayo doon sa alin, kagustuhan ng Diyos. Bahagi mo yun na sana maunawaan natin yung nabanggit na pagkilos. Sa simula pa lamang ng ating pag-ibig o sa simula pa lamang ng ating pagdalangin. Hindi yung kaya hindi ibinigay ang lumalabas na lamang ay alin. Naging decision natin ay hindi ito yung gusto ng Diyos. Realization lang yun after the effect. No?
ito hindi, realization na inilalagay mo ang iyong sarili sang-ayon hindi lamang sa kagustuhan mo, kundi sa kagustuhan ng Diyos. At ano yun? Anuman ang kagustuhan ng Diyos. Yun nawa ay yung bahagi ng pagkilos. So bakit ito mahalaga ito? Sabi nga natin, bagaman ang kagustuhan natin ay maaaring din kasi kagustuhan ng Diyos. Pero maaaring naman niya yung kagustuhan natin ay hindi yung kagustuhan ng Diyos. Maaaring may iba ang plano ng Diyos na lingid sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Pero inilalatag na natin kaagad na alin na bukas tayo sa kagustuhan ng Diyos. Kaya yun po yung una, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Pangalawa, yung pong salitang ibig ko, gumaling ka. Kung mapapansin po natin yung panyaya na ipinahayag na Jesus, ay sabi nga natin, ay hindi lamang restoration of health. Yung salitang ibig ko gumaling ka, tama, na gusto ng Diyos ang mas malalim na kung tawagin natin ay kaayusan natin, well-being. At maaaring kaakibat nun, yung hinihiling na alin, yung physical healing. Pero hindi lang yun ang nais ng Diyos. Bahagi rin na kung saan ay makita ko natin na yung kabuuan na kaayusan ng tao. Maging ito man ay, sabi nga natin sa Ebanghelyo, ay ipinamanig yung kaakibat yung magpakita ka sa sacerdote. Bahagi yun na kaakibat sa batas at kultura ng Hudyo. Kasi sabi nga natin, batas yun ang lumang tipan. Yung magpakita ka sa ayon sa batas ni Moises, at mag-alay ka sa templo ng Jerusalem. Yun ay bahagi ng pamantayan na kinakailangan mong tugunin. Yun ay, sabi nga natin, kaakibat na makaugat sa kultura at sa pananampalataya, sa batas ng pananampalataya. Kasama na rin dito yung alin, yung tinatawag natin social and political na pagkilos. Kasi bakit? Kasi yung pagpapakita mo sa sacerdote, yun ay may political and social spirit na kinakailangan tanggapin ng pamayanan kung saan ka nabibilang. Okay yun, magaling ka, pero may social implication yun. Kinakailangan ang tawagin natin ay masuri. Yun ang term na ginamit sa Ebanghelyo. Masuri ka ng sacerdote. Nang sa ganon, magaling na siya. Kailang kinakailangan na
pagpapatunay na ikaw ay magaling na para muli kang ma-include, kasi yung keto ay ikaw ay ini-exclude doon ka sa labas, hindi ka namin kasama, outcast. Pero ito, ini-include ka, re-entry to social sphere and political sphere. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Kaya napakahalaga yung pamantayan ng pagkilos na tinatawag natin. Hindi pwede na ang ating pagpapagaling ay isang, kung tawagin natin, alienation, isang pag-iiwalay sa lipunang kinabibilangan natin. Kaya napakahalaga po yung kabuuan ng sinabi ni Jesus na ibig ko gumaling ka. Pagkakataon na kung saan ay nais ng buong may kapal na ipapahayag. Lalo-lalo na kapag ang pinag-usapan ni Alin, buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan ni Alin, re-entry into heaven, na kung tutusin, ay sinira lamang ng kasalanan ng tao. Kaya bahagi yun na makita ko natin, makita natin yung buhay komunidad, well-being, at kakibag din dito yung Alin, yung kagalakan ng mga tao na magaling ka na. Nawa makita ko natin na yun ay higit na kinalulugod. Hindi lamang ang kaayusan ng iyong damdamin, ngunit yung kaayusan na Alin, na yung kagalingan mo ay kasama yung kagalakan ng komunidad na kinabibilangan. Kaya medyo malaki yung kahulugan ng sinabi ni Jesus na ibig ko gumaling ka. At yung kaisipan din natin bilang mga mananampalataya natin na dapat din ay ganun din yung kaisipan natin, ibig ko gumaling ka. Ay kumisan makita natin na parang natutuwa tayo kapag may mga tao naghihirap, lalong-lalo na kapag hindi natin gusto yung tao. Hindi, dapat matuwa tayo sa kaayusan at pagliligtas ng Diyos ng bawat kasapi ng lipunang ginagalawan natin. At anumang karamdaman, kahirapan at kakulangan ay dapat nating ikalungkot. Kasi bakit? Kawalan yun eh. Yung inclusion to the community should give us also healing. Healing. Hindi yung, isinama ka na lang sa komunidad ka, pero hindi nahil yung kahinaan at kakulangan. Hindi ba pwede yun? Kaya nga marami ang medyo nag-react na doon sa peace rally. Hindi ka pwede magkaroon ng kapayapaan nang walang accountability. Hindi ba pwede yun? Sasama mo lahat. Okay lang, basta kasama ka. Pagkatapos, pinababayaan mo na hindi maibigay yung katarungan. Hindi hiling yun. Yun ay, kung tawagin natin ni Alin, ay
pagbibigay ng pabor saan? Sa isang sugat na hindi nahihilom. No? Baliktad yun sa sinabi ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. No? And that does not only include you, no? But also the people around you. No? So ito yung idulog natin sa harapan ng buong may kapal. Na nawa, makita natin yung higit na pagkilos. No? At yung tunay na kagalingan ng bawat isa ay makita natin natin kagalingan ng buong komunidad na kinabibilangan natin.